Every Wednesday nangyayari to dahil every week natin ginagawa to. Pabago-bago din yung mga updates sa IRCC. So, meron na lang tayong 25 minutes. So, medyo late nga eh. So, dinami-dami ko rin nakita na or nabasa na comments about sa IRCC sa mga questions and updates. Parang sobrang hirap nga rin talagang magkaroon ng status dito. Lalong-lalo na ngayon, mas lalong naging mahigpit yung immigration compared before. So, parang nakikita ko na nahihirapan din sila, nagsistruggle din sila para magkaroon ng papel dito ng maayos. Okay lang din na maging aware sa mga updates. So, mas okay na meron tayong ganitong show kasi mas nakakapag-provide tayo ng mas okay na updated na info live na galing mismo sa immigration lawyer tsaka immigration consultant. Merong isang malapit dito na gallery, art gallery, and it's free. So, I'm really interested to see this. Pwede natin gawa ng storya. Pwede natin gawa ng reel, tsaka ng buong feature sa ating YouTube para malaman ng mga tao na merong free museum art gallery. They don't call themselves a museum, but right here in Markham. And they have 3 exhibits right now. They're very colorful, vibrant exhibits that I'm very interested to see. So I'm going to invite Philbert to go here and yeah, we can do a story about it. It's the Frederick Barley Art Gallery. So maganda dito, maximize din natin yung oras natin kasi nagla-live sila Dre ngayon sa immigration at iba pa. And while they're doing that, kami ni Philbert, we can run to the museum, which is a 16-minute drive. Malapit na yun, dito lang sa a little north of our studio here in Markham. Markham din to eh, Unionville, Markham. So yun nga eh, minsan naghahanap tayo ng ganong ma-maximize yung time na interesting pa rin yung story kasi hindi naman tayo 50 people dito sa FTV. So we're trying to make the best of what we can with the time, resources, and people that we have. Na-cancel yung filming ko today. Dapat meron akong filming nung show na ISO. Meron ako dong guest na basketball player. Dapat pupuntahan ko siya sa gym kung saan siya nag-workout. So ito yung ISO, ito yung show ko kung saan binivideo ko yung mga parang buhay ng mga athletes. And then basically a storytelling short doc kind of style kung saan parang sinashare nila why they do what they do. And yun, meron akong guest dapat ngayon, kaso nag-cancel siya dahil hindi ata siya nakasecure ng gym last minute. So ngayon, wala akong on-location filming. And then, so ang ginawa ko na lang, tumulong ako dito sa office dahil may back-to-back na filming sa studio na immigration at iba pa. And then, merong Tita Salita. Ngayon, tinulungan ko si Dre mag-setup. And ngayon, okay na yung setup. And then, mag-edit. Ngayon, tinatapos ko yung episode ng breakdown para ma-post na siya mamaya. And then, edit ko yung episode ng immigration, nakakatapos lang. Since medyo na-free up yung time natin, gamitin siguro natin tong time na to para mag-brainstorm ng mga content. So, tingnan natin kung ano makakamap natin. Baka lumabas tayo mamaya. So, nandito na tayo sa art gallery. Before we came here, nag-research na tayo ng konti tungkol sa kung ano yung mga current exhibits nila para may idea na tayo pagdating dito. Tsaka, mas strategize natin yung shoot kesa yung you'll go there without any idea on what the place is about, diba? Pero pagdating mo doon, there are still certain surprises that present itself to you. So ito, nakita na natin to sa online. There's an Chinese, Cantonese, Canadian artist na nag-exhibit dito. And nakaka-relate ako as a Filipino because her inspiration is bitter melon, which is ampalaya. So if you look at her very colorful exhibits here, you can see the striations, yung fibers ng ampalaya. And, you know, in some way, that Asian culture is being expressed
no, in this Canadian space. So ako, it makes me feel connected. Tapos, I'm also curious about yung Frederick Barley. Kasi sa kanya named tong museum. So, sino ba siya? Apparently, he's famous for his colorful portraits na nakita natin dito. Meron siyang, kasama siya sa, of course, meron siyang mga works na nandito as part of their collection. These are some of his portraits. I'm sure these are not all, pero portraits and landscapes. So, he's known for that. Canadian landscapes and portraits. And he's a member of the famous Group of Seven artists ng Canada. Sa Philippines din kasi may ganyan eh. They also call Group of Seven famous artists. So apparently, you know, that seems to be a global term for artist groups. So interesting. And it's free. So yung nabago natin for this week's season na Tita Salita is nabago yung look. Nag-iba rin yung theme, yung intro natin overall. Nag-decide ang lahat na palitan na lang din kasi para magkaroon din ng panibagong mood ba yung show. Hindi lang sila stuck dun sa framing na nakaugalian natin from the past season. So ito panibago, fresh look, nakakatuwa. Nagkaroon na naman tayo ng problema sa audio. Yung mic kasi nag-aaberya na naman. I have to keep that in mind all the time, lalo na kapag podcast. Importante yun. So, yun. Ready na kami mag-roll ulit. Kaka-commercial lang. So, today is Take Your Kids to Work Day. Since March break kasi, yung schedule medyo malabo kasi walang school. Tapos, yun, kailangan mong... Usually, dito sa Canada, mag-a-assign ka is may magpapa-off or halimbawa, or daycare. Kaso wala na nga kaming daycare, kaya dinala ko muna sila dito. And kasi, pregnant din si Miles, parang i-offload din kasi para makatulog siya and, mas peaceful yung surrounding kasi pag kasama niya usually mag-isa lang siya sa bahay, tapos kasama niya yung dalawa. Is mabigat sa lalo pag buntis. So, dinala ko muna sila dito, si Jazzy, tsaka si Jude. Meron pa kaming filming ng barber's cut. And dito, depende sa schedule ng mga host, ng mga guest. Yun, dun kami nakabase yung scheduling namin. So, kung ang guest available, 7 p.m. pa, 7 p.m. pa, tapos nandito kami from 10 a.m. to 4 p.m. or 3 p.m. Kailangan namin bumalik, para gawin yung show. Which is, sanay na kami sa ganyan. And ginagawa na namin for the past ilang years. Siyempre, binibigyan mong importansya yung mga guest na pumunta dito and magpahayag or ma-feature. So yun, so ngayon kasama ko sila, tapos may filming pa akong isa pa, yung barber's cut. Abangan nyo kasi marami tayong pag-uusapan. Ang dahil nangyayari sa mundo ngayon, minsan nakaka-overwhelm. Pero alisin nyo yan, dapat focus lang sa parang ganito, pamilya muna, and makakalimutan nyo yung mga nangyayari sa buong mundo. So, sineset up natin ngayon yung set ng Barber's Cut. So, yung Barber's Cut, ito yung isa sa mga show namin. Para siyang 1-hour podcast. Kwentong barbero, sila Kuya Philbert, Kuya Anjo, tsaka si Warren yung host nito. Ito yung show na parang borderline pwede ma-cancel kasi yung mga pinag-uusapan nila dito, laging mga cancelable topics. Pero di pa naman sila nakaka-cancel so far. May ingat naman sila. So, sineset up ko lang yung set kasi usually kasi gabi yung filming nito and usually ako yung naiiwan para mag-switch
sa kanila. Pero tonight kasi hindi ako makakastay ng late. Meron akong kailangan puntahan ng mga bagay. And so sineset-up ko, minamake sure ko na maayos yung setup nila. Para pagdating nila, hindi na sila mahirapan. Nakaset na lahat, ganyan. Ready to film na lang. So since hindi nga ako makakastay ngayon, so walang magsiswitch sa kanila, itatry namin na yung mga host yung magsiswitch mismo dun sa show. So magkoconnect sila ng laptop dun sa loob para sila na yung magkocontrol ng mga camera habang nagro-roll na nag-film sila yung magsiswitch. So yun, sinisigurado ko lang na okay lahat yung setup para kasi nga walang tutulong sa kanila outside. So yun, para maayos yung takbo ng filming. Yeah. Guys, kakatapos ko lang mag-post ng Tita Salita Reel ngayon. Ang topic is, paano nyo ba kinakain ang taho? So, ang cute ng discussion kasi hindi naman talaga siya na-open up before. Sila tita, since na hindi sila lumaki sa Pilipinas, na-open yung conversation. So, paano nyo ba kinakain ng taho? Ako, for me, ini-scoop ko siya eh. Tapos, kapag patapos na yung taho, sinisip ko na siya after. Dito sa Canada, meron namang nagbebenta ng taho rin dito. Mainly siya sa Mississauga. So, meron Chinese restaurant na gumagawa mismo ng taho. So, yung mga Pilipino dito kadalasan, nag-order sila ahead of time. So, yun, meron sa Mississauga, may makukuha tayong taho, na gumagawa ng taho. Hindi pa rin naman tayo napag-iiwanan. Makakatikim pa rin tayo ng taho kahit nasa abroad tayo. So, nakakatuwa lang. Ayun, nandito tayo sa set ng Barbers. Finally, makakapag-film uli kami. At maraming nangyari ngayon. At ito yung mga bagay na usually mga pinag-uusapan namin dito sa podcast namin dito sa Barber's Cut. So, looking forward at marami ding mga busy rin lately kasi nga etong ginawa natin at sinumula natin etong daily na same edit na vlog at tinatry talaga nating maging consistent and so far ay magdadalawang linggo na talagang napanindigan natin. And yun, exciting. So, nag-iintay tayo dito. Sineset up yung set. And I think exciting ang magiging usapan mamaya. At bukas, Thursday, Friday, lulubos-lubusin natin ang March break. Pero I think ayos lang. And again, maraming salamat sa mga nanonood at sumusubaybay dito sa behind the scenes namin, dito sa FTV IRL. Maganda pa rin ang araw ngayon, kaya kanina tinake advantage namin at gumawa kami ng piece dito lang sa may Markham sa isang art gallery and check out nyo rin yun. Nasa YouTube, Facebook, Instagram na namin dito sa Filipino TV. Search nyo lang etong, anong pangalan nun, yung art gallery dito sa may Markham. And yun, magkita-kita tayo bukas and maraming salamat.